Ayan. So, mag-start po tayo, no? So, nandito naman po tayo. Start tayo. Request natin si Pastor Jose for our opening prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa daling ito, O Diyos. Salamat po sa oras ng lusanpan. Muli kami makapag-aaral ng iyong mayamang salita at aming pong dalangin, O Diyos, ang iyong gagamitin na magbabahagi, Panginoon, ng karunungan, kaalaman at mula sa iyo. Ipaalala ang lahat ng pinapag-aralan at maging dagdag kaalaman tungkol sa amin. At ito may bahagi din namin sa iba, O Diyos. Baik may po, Diyos, ang pinagpo ng aming pagsimulaan at sa lahat ng paramdamin ko pasalamat sa iyong pagkasya sa Kanya upang ang biskot na ito, O Diyos, ay magkaroon ng katuparan, makarinig na napakaraming mga mag-aaral ng kaalaman at mula sa iyo. Dalangin din po namin, O Diyos, kami patubayan ng iyong banal na Espiritu at ang Panginoon at mula sa iyo sa amin sa pamamagitan na rin ng dagdag kaalaman na aming maririnig sa gabi ito. Patubayan din, O Diyos, ang aming pong makapag-aral, lalo na po, O Diyos, ang magandang ng bawat location, O Diyos. Lahat po nito, Abay, aming pinagpapatiwala sa iyo na may buong salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yes po. So, start po tayo. Ang ating oras ay 8:20. Ayan, mag-start po tayo sa ating presentation report. Ayan, si Brother Rod, na continuation po ng kanyang presentation. Siya po ang mag-share ngayon sa gabi nito. So, ihanda niyo po ang inyong mga Biblia, ballpen papel para mag-take note. At kung may mga tanong po kayo, pwede niyo po isulat, and then mamaya madali na lang. So, pag nakasulat yung tanong, basahin niyo lang, and then sasabihin niyo po para ma-entertain. And then itaas niyo lang po yung kamay niyo pag may mga mag-question, at then open camera po tayo pag sa mga may mga magtatanong ay open camera. So, hindi na po natin patatagalin. Ating oras ay 8:20. So, let's welcome Brother Rod sa ating presentation. So, sa inyo na ang Brother Rod, ang time. Okay, salamat po. Marinig yung boses ko, okay lang? Yes, brother. Loud and clear, dinig po. Dinig. Ang topic natin ngayon, God's Finished Book. Ito po ay pag ginagamit yung term na book, God's Finished Book. This is referring to the manuscript. This is not referring to translation or version. I-delete sa isip natin na pag gumagamit tayo ng preservation or finished books doon sa mga translation ngayon, kundi nakapokus tayo doon sa manuscript from Moses until the writer of Revelation, John. Yan. Yung nakaraan, pinag-usapan natin yung preservation. Paano ang Diyos, paano niya gi-preserve yung manuscript hanggang natapos. Ito po ay na-discuss natin, napag-usapan natin na preserve sapagkat ang salita ng Diyos hindi lang doon sa temple, kundi mayroong mga perfect copy from the manuscript na nakas-distribute doon sa mga synagogue. Sa makatuwid, maliban doon sa temple, mayroong mga copy katulad yung ginagamit natin doon sa Pampilya, Antioch, yung pumunta doon si Pablo, mayroong binasa na yung katiwala doon sa synagogue, binasa niya yung manuscript, however, hindi siya original, kundi copy.
At ito po'y nagsimula pag-distribute yung panahon ni Moses. Panahon ni Moses. Basahin natin sa Acts chapter 15 verse 21. For Moses of old time had in every city them that preached him, being read in the synagogue every Sabbath day. Ito palang manuscript, pati yung copy, na-distribute doon sa iba't ibang synagogues, binabasa every Sabbath day. Sa makatuwid, ganyan kagaling ang Diyos mag-preserve. Ganyan siya kagaling mag-preserve. The history of the Bible, inspiration, God's Word, written down, preservation. God's words through history. Christian persecution, Middle Age, Reformation, Modern Day, inspired original, scribe and copies. Ito po ay trabaho sa mga scribe. Pagdating sa ating panahon ngayon, ginagamit na ang printing phrase, collision or revision. Pero ito po ay hindi na siya manuscript, kundi copy o transliteration from the manuscript na isinulat sa unang mga tao o sa propeta. The Bible approved by thousands manuscript. Tinignan ko doon kay Eusebius 260 to 340. Mayroon siyang 5,309 manuscript na kulik niya. Sa makatuwid, marami palang mga manuscript na nakapi noon. Ganyan ang Diyos kagaling preserve. But now we live in a time of great apostasy where biblical preservation is concerned. Modern rejection of biblical preservation. Modern Christians do not believe in preservation. Maraming mga tao, particularly sa mga Christian, hindi naniniwala na ang manuscript na preserved. Bakit? Kasi for how many years? Ang tagal-tagal, thousand of years ang nakaraan, wala namang materials na mag-i-exist for 1,000 years. Sa makatuwid, pumasok sa isip ng mga Kristiyano na ang Biblia natin ngayon, ang Bible natin ngayon, hindi na siya galing doon sa manuscript kasi nasira yung mga materials. Alamin natin, ang materials, ang preservation, ang pag-preserve ng Diyos sa salita niya, hindi doon sa materials. Kasi ilipat yon, i-copy sa ibang materials naman ang sulatan. Sa makatuwid, hindi nangako ang Diyos sa isang materials na sinusulatan sa manuscript na gi-preserve, kundi ang kanyang salita. Basahin natin ang Psalms chapter 12 verse 7. Psalms chapter 12 verse 7. Start tayo sa 6. The word of the Lord are pure words, as a silver tried in a furnace of earth, purifies 7 times. 7 times, this is the number of perfection. Balikan natin ang Genesis chapter 1. Number of perfection, yung nagpahinga na ang Diyos. The word of the Lord are pure. The words of the Lord are pure. Ano ba ang word ng Diyos? Ano ba ang salita? Ano ba ang dialect? Hebrew. Yung nagsalita ang Diyos doon kang Abraham, Hebrew. Nagsalita ang Diyos doon kang Adam, Hebrew. Yung nagsalita ang Diyos doon sa mga prophets, Hebrew.
Sa makatuwid, isinulat yung manuscript in Old Testament Hebrew. Ang ibig sabihin, ang na-preserve na manuscript Hebrew na pagkasulat. Sa makatuwid, ito po ay nag-exist hanggang natapos ang aklat. At sabi ng iba, hindi naman na-preserve yun. Kasi yung sinunog ang Babylon, nasali yun. Hindi yan totoo. Bakit hindi totoo? Kasi yung bumalik na, yung natalo ang Babylonia, ni Cyrus and Darius, si Cyrus inutusan ng Diyos, papauwiin ang mga Jewish doon sa kanilang lugar at itatayo uli yung mga wall, pati ang temple, tapos ibinalik doon ang mga law, yung mga vessels, kasali ang aklat sa pamagitan ni Ezra. Yun ang record. Okay, Nehemiah chapter 8, verse 1. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate, and they speak unto Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra, the priest, brought the law before the congregation, both of men and women, and all that called here, with understanding upon the first day of the seventh month. Ito po ang aklat na dinala doon sa Babylonia, at pagkatapos, after 70 years, ay natalo si Nabucodonosor, na divide ang kanyang kingdom sa Mede and Persia. Nag-utos si Cyrus na dalhin balik doon sa Jerusalem ang manuscript. Sa makatuwid, preserved talaga, hindi nasira. At saka, mayroon pang mga copy doon sa synagogue. Okay, modern theology and preservation. New laws in 4 BC. Ang New Testament laws in 4 BC for 1,500 years, discovered in 19th century. Yun ang paniniwala sa mga Christian. Yung preservation, nawala yung manuscript, tapos nakita after 1,500 years, na-discovered noong 19th century. Ito po yung mali. Bakit mali? Kasi panahon ni Eusebius, kinulik niya ang manuscript kompletong-kompleto. So wala pang 1,500 kasi si Eusebius, yung inutusan siya ni Constantine the Great, 260 BC, nakuha na yung mga manuscript, at doon na gumagawa sila ng translation. Sa makatuwid, hindi totoo na hindi na preserve, nawala at na-discovered 19th century. Ang haba naman. Bible belief traded for natural science. Perfect, preserved, turned into a good enough. Correct. Preserved talaga ang manuscript. Perfect. Walang nabawas. Walang nawala. Yung pagdating sa panahon ni John the Baptist, anong sabi ni John? Yung sumulat si Luke. Sino ba si Luke? Yung pag sumusulat siya, may eyewitness. Meaning, hindi siya sumusulat pag walang mga eyewitness o eyewitnesses. Wala siyang nakikita. Sumulat siya, galing kang Adan na information hanggang kay John the Baptist, hanggang kay Christ, alam niya. And therefore, yung sumulat si Luke, nag-exist ang sinulat ng mga prophets at law
at walang nawala hanggang dumating si John the Baptist. Ganyan pag-preserve. Okay? Basahin natin sa chapter 16 and then verse 16. The law and the prophets were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man proceed into it. Verse 17. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Mas mawala pa ang lupa at ang langit kay sa mawala ang isang titil at jot sa nakasulat doon sa manuscript. Tuloy tayo. It was written by men, popularized by 19th century unbelieving modernist textual critics. Pagdating sa 19th century, nagdagsang na, nagsulputan na yung mga version, mga translation. Okay? Yan. Nagsulputan na. Tapos, kanya-kanya ng distribute. Pero ito po ay translation kinuha doon sa manuscript na preserve simulat sa Paul hanggang natapos. Natapos ang pinakala si John the Beloved. Yan. Sa makatuwid, lahat ng mga version at saka translation ngayon, ito po'y galing doon sa manuscript na dati nang na-preserve, inaalagaan. Lalo na sa old manuscript, doon sa mga Jewish ipinagkatiwala, sila ang ginamit ng Diyos sa lumang tipan. Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 1. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Doon sa kanila ay pinagkatiwala, and therefore preserved particularly the old manuscript sa mga Jewish. Sa makatuwid, ang manuscript, copy from the original, kompleto. Nandoon ngayon sa mga Jewish, sa mga Hudyo. Doon ang Torah, doon ang mga sinulat sa mga prophets, maliban sa Matthew, Mark, Luke, John, at lahat ng aklat ni Pablo hanggang Revelation, wala yan doon sa mga Hudyo, sa Israel wala. Siguro magtanong kayo, bakit wala? Kasi ang Matthew, Mark, Luke, John hanggang Romans, hanggang Acts, Romans, Corinthians, Galatians hanggang Revelation, ang mga Jewish ayaw nilang tumanggap sa aklat na tumutukoy sa life of Christ. Sa makatuwid, ang Matthew hanggang Revelation, walang manuscript doon sa Israel. Saan? Ang 27 books nandoon sa Rome. Bakit? Dinala doon, nagkulik si Eusebius 260 AD hanggang 340. Doon, si Eusebius ang nagkulik. Maliban doon sa Rome, mayroong copy doon sa England, sa British, at saka doon sa Germany. Yan. Doon ang mga manuscript sa New Testament. Pero, ang manuscript na 27 books, wala doon sa Israel. Bakit? Ayaw nilang tumanggap.
Hindi nila kinikilala si Kristo na kanilang Messiah. Okay, tuloy tayo. In the original only, God's word in existing manuscript somewhere. Reconstruct, not preservation. Ang tawag, yung reconstruct, kasi yung dating mga manuscript, copy from the original, ang tawag yun sa mga Christian, reconstruct. Ang ibig sabihin, copy sila doon sa original. Hindi na siya original yung hawak ngayon sa ibang mga translator. Wala na. Kasi ang original doon sa Israel, ang original na manuscript doon sa panahon ni Pablo, doon sa mga lugar nga pinadalhan, tapos yung gustong magkuha ng ibang manuscript sa ibang lugar, mag-copy doon. Yun ang tinatawag nilang reconstruction, not preservation. Tuloy tayo. We consistently find new manuscript. Why modern Bible are consistent? Bakit ang Bible natin ngayon, tinawag natin niya consistent? Bakit nagtiwala tayo? Ang sagot, kasi translation siya from the manuscript that we call reconstruct, copy from the original. So meaning, pasapasa na siya, pero nagtiwala pa rin tayo kasi kinuha yun galing sa original manuscript. Which verse tell us which Bible? Know ye not that the doctrine about the Bible, preservation happened after it was written, just like your salvation requires faith. Okay, ito ang ibig sabihin. Minsan, nasa isip natin, pag gumagamit tayo ng Bible, tapos sabihin natin niya, ito kulang. Kaya ko gumamit. Pero according to our notes, pag mag-share tayo ng gospel, hindi naman buong Bible. Halimbawa, mag-share tayo ng kaligtasan. Gumagamit ka ng Corinthians, Ephesians, Romans, that's enough. Pwede nang ipaliwanag natin yung kaligtasan. Kahit nga Romans, the book of Romans, ipaliwanag sa chapter 10, ipaliwanag sa chapter 2, ipaliwanag sa chapter 5. Wala, ma-present na ang gospel. Hindi naman, nunid naman na kailangan buo pa ang Biblia. Sa makatuwid, kahit anong Bible gamitin natin, kahit hindi namang buong libro kayang ipaliwanag. Like the Godhead. Magpaliwanag tayo ng the Godhead, hindi naman buong libro. So sa makatuwid, kahit anong teaching, kayang ipaliwanag kahit ano-anong version. Sa makatuwid, or ang pagpaliwanag sa iba't ibang doktrina, hindi gumagamit sa lahat ng libro. Kukuha lang ng part para maipaliwanag ang isang bagay na gustong ipaalam doon sa tagapakinig. Katulad sa Life of Christ. Hindi naman lahat libro gagamitin natin ipaliwanag tungkol sa Life of Christ. Yes, saan ang galing? Kahit gagamit tayo ng Matthew, Mark, Luke, John, kaya nang ipaliwanag natin saan galing si Christ, anong ginawa niya dito siya sa mundo during His earthly ministry. Sa makatuwid, ang paggamit sa Biblia, hindi na ibig sabihin ubusin ang lahat ng verse sa pagpatunay sa isang bagay na gusto natin ipaabot. No major doctrines are affected. New Christian Orthodox about changes. I believe God perfectly preserved words
in my hand. According to our notes, I believe God perfectly preserved words in my hands. Tama. Doon sa original manuscript. Which verse tell us which Bible? Know ye not the doctrine about the Bible? Preservation happened after it was written, just like your salvation. We need His Word. Ang salita ng Diyos kailangan natin, lalo na magpapaliwanag sa mga iba't ibang teaching na gusto nating ipaabot doon sa tagapakinig. Inspiration words written down, utilization needs for the word, preservation. How much He preserved. 2 Timothy 3:16 and Matthew 5:18. Ulitin ko po, ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is all profitable for doctrine, referring siya sa original manuscript. Ang pagkasabi ni Paul. Tapos yung sa Matthew chapter 5 verse 18, ganon din. How long will it endure? Matthew 24:35. Ang salita ng Diyos, wala siyang, ang record, walang pagkatapos. Can we be certain? Isaiah 8:9, 19 to 20, Proverbs 22, 19 to 21. How God preserve His Word. God is not concerned with original or means failure. Yan. Ang Diyos, hindi siya concerned doon sa materials, kung original ba siya o hindi. Hindi concerned ang Diyos yung sumusulat kung nagkasala ba siya o hindi. The very important ay naisulat yung salita niya. Yun ang concern. Hindi doon sa materials, diin isinulat yung manuscript. There were many copies by the people and kings. Yes, maraming copies kasi maliban sa si Moses nagsulat, ang Book of Moses isinulat pa sa maraming tagapagsulat. Copies. It can be preserved through languages. At saka yung salita ng Diyos from manuscript, share not sa iba't ibang wika, iba't ibang nation. Kung ano yung dialect nila, doon nagta-translate. Kung Bisaya, from manuscript, sumusulat ng Bisaya. Pag English, sumusulat ng English. Pag Inchik, sumusulat ng Inchik. O kahit ano-anong lingwahe o dialect. Yung mga Ilocano, sumusulat ng Ilocano. Ilonggo, Ilocano rin. Ilonggo din, nagta-translate. Saan galing? Doon kumukuha sa copy sa manuscript. Ganyan. Pag sabi na, ito, bakit kulang? So, ang gagawin natin, balik tayo doon sa Greek and Hebrew. Bakit? Kasi, ang Hebrew, pagdating sa English, kulang ang vocabulary sa English to convert sa Greek and Hebrew. Kulang naman ang vocabulary sa Bisaya to convert sa Hebrew and Greek. Kulang naman ang vocabulary sa Tagalog to convert Hebrew and Greek. So, ang gagawin natin, balik tayo doon sa Greek at Hebrew. Tingnan doon. Bakit wala? Ganyan ang pag-aaral. Okay? How God preserved His Word, God is not concerned. There were many copies. Copies can be called pure Word of God like the original. Bakit tinatawag natin niya like in original? Kasi yung mga translation o version kinuha galing doon sa original manuscript, doon sa copy from the original, sumatawag pa rin na-preserve pa rin.
It can be preserved through languages. It preserves at great cost by those who read it and obey it. It was preserved through faithful people, families, and house. So, ito ang salita ng Diyos na preserve siya sa pamagitan ng mga taong na faithful. Concern sa mga bagay o sa salita ng Diyos. Basahin natin si 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. Verse 1 and 2. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach other also. Si Apostol Pablo, sabi niya, ay doon mo ipagkatiwala sa mga tao na faithful, mapagkatiwalaan. Okay, tuloy tayo. It was preserved through faithful people. Modern theory admit possibility to reconstruct, rewrite history, loses the text, rely on scan support used in inferior preservation criteria. Knowing how God preserved His Word give us confidence to identify this Word. Doctrine of identification, God's words in your hands and heart. Ay, tuloy po tayo. God's finished book. Ito na. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Colossians 1:25. All scripture is given. 2 Timothy 3:16. Do we have it all? Is there more? Ang buong scripture natapos siya 96 AD, may dagdag pa ba? Ang sagot, wala na. Kasi maraming mga aklat ngayon, mayroong tinawag na Another Testament of Jesus Christ. Malabo na yan. The last writer si John. Sabi ni John, wag mo nang dagdagan, wag mo nang bawasan. Wag na tayong maniniwala na mayroon pang dagdag. Ay pagdating ng ibang taon, lalo na sa 630, from 610 hanggang 630, mayroong isang aklat na nagkiklaim na galing sa Panginoon. Hindi ka panipaniwala. Bakit? Sabi ni Pablo, first century, all scriptures, hindi na pwedeng dagdagan. Canon was unordained by God, collected by prophets and apostles. Itong mga, sabi ko ganina, isa nga nagkukulik, si Eusebius, siya ang nagkulik sa mga sulat sa mga prophets at mga apostles. The canon is now closed. God's book is finished. All scripture is given. How do we know? Hence, numerology is not a good argument. By studying what God is doing dispensational change, Colossians 1:25. The Hebrew Bible, Old Testament, God gave His book 1500 BC with Moses, 1000 David, 500 Ezra. Did God ordain more books after Malachi? Not until Christ? Ayan. Ito, malaking discussion. Bakit? Kasi from Genesis until Malachi,
tinatawag natin na Old Manuscript, pero hindi pa tapos ang Old Testament doon. Bakit? Kasi ang Old Testament doon natapos ang ipinako sa cross si Kristo. Yan. However, pagdating ni John the Baptist, yan, malakay dat dumating na si John the Baptist, Matthew, Mark, Luke, John ang sumusulat. Marami pang teaching Matthew, Mark, Luke, and John under Old. Bakit? Kasi sa Hebrews, natapos ang Old Testament, yung ipinako si Kristo doon sa cross. Okay? Chapter 9, verse 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemptions of transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also a necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. You say, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Sa makatuwid, ang Old Testament doon natapos yung ipinako si Kristo doon sa cross. However, ang Old Manuscript from Genesis until Malachi, and then Matthew, Mark, Luke, and John, may mga party sa Mark, Luke, and John under pa rin sa law. Yan. Pero iba ng writer, hindi na tinanggap sa mga Jewish kasi hindi nila tinanggap si Christ. Sa makatuwid, ang record sa Matthew, Mark, Luke, and John, wala doon sa Israel. Wala yan. Okay, tuloy tayo. Tuloy. God speak unto the fathers by the prophets. Yes. Hebrews chapter 1 verse 1. God, who at sundry time in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Yung dumating na doon na sa Matthew, Mark, Luke, John, hanggang kay Apostol Pablo, hanggang doon kay John, si Christ na ang nagdidikta. Yun, siya na nagsasabi doon sa mga writer, yung sumusulat. Tuloy tayo. Sana tayo. There were times God did speak usually due transgressions. Word of the Lord was gracious. There was no open vision. Lord answered him not by dreams, by prophets. We see not our sign, there is no more any prophets. Israel covenant curses included blindness and not hearing the vision of the word. Ye shall not have a vision. Malachi chapter 3 verse 6 to 7. Isaiah chapter 6 verse 9 to 10. A famine of hearing the word of the Lord. Amos 8 verse 11 to 12. Ito po ay mangyari doon sa Great Tribulation. Darating ang panahon, wala na ang salita ng Diyos kasi pipigilan na sa kaaway. 400 years without a prophet still John. Okay. Ulitin ko po. 400 years without prophet still John. Malachi chapter 3 verse 1, chapter 4 verse 5, Luke 1:17, Matthew 11:13. Anong ibig sabihin? Ganito. Ang Diyos po hindi na nakipag-communicate
according to our notes, 400 years. But according to my research, 397 years. Ang Diyos hindi nakipag-communicate doon sa mga prophets, doon sa mga Jewish. Bakit? Kasi ang mga prophets noon, tumalikod na doon sa Diyos. Hindi na sila nakinig. Hindi na sumunod sa batas. Ayaw na nilang maglakad doon sa kautusan. The ways of God. So, ang nangyari, ang Diyos po ay hindi na nag-interfere sa kanila. Pinapabayaan na sila. Bakit ganyan? Kasi, ang Israelites, hindi na sumunod doon sa batas. Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no praise to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. How many years? According to our notes, 400 years. Hindi na nakipag-communicate ang Diyos doon sa bayang Israel. Kahit doon nakipag-contact sa prophets. Bakit? Galit ang Diyos sa kanila. Kasi hindi na sila naglumakad sa kautusan ng Diyos. At hindi na sila sumunod, palagi na lang sumuway doon sa Diyos. So ang nangyari, ang Diyos tumalikod sa kanila. Hindi na nag-entertain sa kanila. But after 397 years, ang Diyos nakipag-communicate na o balik doon sa Israel sa pamagitan ni Zacarias. Nagbisita na ang Diyos. Okay? Luke chapter 1 verse 68. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people. Sa makatuwid, after 397 years, nagbisita na ang Diyos, nakipag-communicate na doon sa Israel through Zacarias hanggang kay John the Baptist. Ganon katagal. Yun, wala tayong information. Ang Grecian Empire, yun na ang nagdominar sa buong mundo. Kasi ang una, Babylon, Medo-Persia, Grecia. Doon sa libro ni Daniel, nakalagay pa yung nakasulat na Third Kingdom, pang-third, Grecian Empire. Pero hindi na nakasulat ang pangalan ni Alexander the Great. Hindi na nakasulat yung pangalan ni Antiochus Epiphanes the First, the second, the third. At saka hindi na nakasulat sa Biblia yung pangalan ni Julius Caesar. Bakit? Sa panahong iyon, under sila sa 397 years. But, yung dumating na si John the Baptist, nakipag-communicate, nasulat na ang pangalan ni Augusto. Caesar, chapter 2, Luke. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus. Balik naman na isulat yung emperador sa Roma, si Caesar Augustus. Galing kang Julius Caesar Augustus, tapos kang Tiberius. Okay? Luke chapter 3 verse 1. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Sino ito si Tiberius Caesar?
Siya ang emperor sa Roma. Hanggang kang Claudius. Yan. Yun ang sabi yung notes natin, 400 years without a prophets. Till John. Hanggang kay John the Baptist. With no open vision books because valuable Daniel, Malachi, etc. The Christian edition, New Testament, had in these last days spoken unto us by His Son. Hebrews chapter 1 verse 2. Si Kristo na ang nagdidikta doon sa sumusulat. Siya na ang nagsasabi. Hindi na yung sa dating manuscript. Apostles receive authority from Christ. Yung mga apostoles, nakareceive sila ng authority directly from Christ. Si Kristo na ang nagbibigay ng message. Yun sa chapter 10 sa Matthew, yung mga apostoles binigyan ni Kristo ng authority. George chapter 17, 1 John 4:6 verse 1, 2 Peter chapter 1 verse 12 hanggang verse 21. Ephesians were circulated and read by the churches. Yung mga Ephesians, particularly kang Apostle Paul, Colossians chapter 4 verse 16, 1 Thessalonians chapter 5 verse 27, 2 Thessalonians chapter 3 verse 14. Ang mga churches ay basa sila sa mga Ephesians. At sino ang nagdidikta doon sa apostles na nagsulat? Si Christ. Romans chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel. Sumusulat siya by Christ. Galatians chapter 1 verse 1, hindi na galing sa tao, kay Christ galing. Yung sumulat ang mga apostol, kang Christ galing ang message. Okay? Galatians chapter 1. Verse 1. Galatians chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ. Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Verse 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Revelation of Jesus Christ. Saan ba na tayo? The Christian edition. They believe Scripture and Word of Jesus due to a sign. Apostles receive authority from Christ. Epistles were circulated in the read by the churches. The early church code acknowledged by the prophecy. There were corruptors and false apostles. Yes. Sa panahon natin ngayon, ay mayroon namang mga false apostles, mga deceitful workers of Satan, magdadagdag ng message out of the Bible. At maraming mga pastor ngayon, nagsasabi na sila ay nakatanggap ng revelation from God that's out of the Scripture. Delikado yan. Maraming mga teacher ngayon, nagre-receive ng mga dreams. Mayroon pang na-receive nilang revelation from God. That's a liar. Hindi totoo. Bakit? Kasi ang Biblia, kompleto na noong 1st century, 96 AD. Peter, John, 4, Timothy in bold.
in collecting the books. You see? Mayroon bang collecting the books si Pablo? Basahin daw natin. 2 Timothy chapter 4 verse 13. The cloth that I left at Troas with Carpus with the comets bring with thee and the books, but especially the parchment. Mayroon palang kinikulik si Pablo na mga books. Naiwan niya doon sa Troas. Sinabihan niya si Timothy, dalhin mo dito. Dalhin. Pati yung mga Christian, nagkuklik din. Closing the book. And the Christian canon close relies upon what you think happened to Israel. Romans 3:2, what you think happened to the apostles and prophets. Ephesians chapter 2 verse 20, chapter 4 verse 11, 1 Corinthians chapter 13. Jesus did not come to destroy but to fulfill the prophets. Nandoon ang record. For said Christ give it to him to fulfill the word of God. What would fulfill it? The mystery of Christ. There is nothing more for God to write. The work is done. It is finished. Ulitin ko po. I-recap natin. Ang scripture, ang manuscript from the Old Testament, preserved. Anong lingwahe ang gamit? Hebrew. Pagdating sa New Testament, preserved pa rin. Bakit? Kasi yung mga Christian before, copy sila. Hindi lang isa. Ang isang church, kumukopya rin sa kabilang church. Tapos, pagdating sa 260 AD hanggang 340, si Eusebius, siya ang inutusan ni Constantine the Great pagkulik sa mga manuscript. 27 books. Kompleto. Walang kulang. At marami pang mga copy sa ibang lugar. Ganon din. So nakakulik si Eusebius 5,309 manuscript. Ito po'y nagpapatunay na ang salita ng Diyos na preserve hanggang tapos na at hindi na pwedeng dagdagan pa. Kung mayroon ng mga hula ngayon, mga dreams, mga vision, mga sabi-sabi, nakareceive ako ng vision galing sa Panginoon, hindi na katanggap-tanggap yan. Saan ba yan ilagay? Mayroong mga aklat ngayon na tinatawag Another Testament of Jesus Christ, tapos lumitaw lang siya noong 18th century. Malayo na yan. At mayroong mga libro, aklat na nabuo, lumitaw noong 630 AD, hindi na katanggap-tanggap. Malayo na yan. Bakit? God's finished book. Tapos na ang aklat ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagtatyaga. Sana po ay marami kayong nakukuhang information. Magandang gabi po. So may time pa po na mayroon pang 40 minutes i-entertain yung mga questions po dito sa regarding God's finished book. Okay po, sa inyo na po yung floor, yung time. Question and answer po. Sige, para for clarification,
Sige. Magtatawag ako isa-isa. Para sigurado, no? Meron pa? Dito, start tayo na lang dito sa pinakababa ng ating attendance. Sister Irene from Iraq. Baka meron kayo mga clarification. Wala po. Walang tanong, klarong-klaro. Klaro. Pero actually, ano ito dahil ano ito na topic hindi common. Si Pastor Montemayor, sige po. James Montemayor. Habang may time. Magandang gabi po. Gusto ko po lang itanong, lahat po ba ng klase po na salita ng Biblia ay kinopya po lahat po sa manuscript? Okay, thank you po. Salamat sa tanong. Opo, kinopya galing sa manuscript, kaso lang, mayroong mga kopya ngayon, katulad sa English, ang gamit na English modern. Doon niya ang debate. Kasi, pag modern ang gamit sa English, dapat noon ginagamit yung Anglo-Saxon at saka yung si King James sa kanyang sariling English. Doon kinopya, pero doon nagkakaiba pagdating sa English kasi ang English may changes naman. Katulad ngayon, magkakaiba na. So, doon ang discussion. At saka, tandaan natin, katulad ng mga strong concordance, yung mga concordance ngayon, doon binabase sa King James Version. Pag gumagamit ka ng ibang version, hindi magka-match. Halimbawa, hahanapin mo yung word, hahanap ka ng word. Doon, makita mo doon sa strong concordance, may Hebrew, may Greek. Tapos, kung titingnan mo doon sa ibang English nga version, hindi mo makita. Yun nga, ang ginirecommend natin yung King James. Pag gumagamit ka sa, gumagamit ka sa concordance. Pero kung hindi ka man gugamit, halimbawa, mag-evangelize ka, gagamit ka ng ibang version sa English, hindi doon sa King James, pwede naman. Kasi hindi naman lahat ng bersikulo kukunin mo. Halimbawa, gagamit ka ng American Standard or Living Bible or King James. Gagamit ka. Wala mang masama kung gospel ang pag-usapan kasi kukuha ka doon sa Romans chapter 1 verse 16. Wala mang diferensya. Kukuha ka doon sa 1 Corinthians chapter 15, 1 to 3. Kaya ramang ipaliwanag. Kukuha ka sa Ephesians chapter 1 verse 13. Pero, pag isa-isahin mo yung versikulo, maraming pagkakaiba. Kasi, yun nga, ang sabi ko, ang paggamit sa English magkakaiba na. Katulad yung Bisaya. Ang Bisaya sa Davao, magkaiba sa Bisaya doon sa Cebu. Pagdating mo doon sa pagdating mo doon sa Bohol, may pagkakaiba naman. Pero puro Bisaya yon. Yun ang ibig kong sabihin. Ang galing sa manuscript, pag-translate doon sa Bisaya, mayroong isang lugar na hindi akma, hindi suited sa isang lugar. Ibang Bisaya ito. Maghanap ko ng ibang translation. Ganun ang nangyari sa atin. Pero maiintindihan naman.
Maintindihan naman. So, sagot, galing kinuha ba doon sa manuscript yung iba't ibang yung mga translation? Doon kinuha. Mostly, pero hindi lahat. Bakit hindi lahat? Okay, ganito. Yung nakapunta ako sa Iligan, mayroong Bisaya na King James, kinuha nila, hindi na sa manuscript. Ang nagtatranslate yun, Bible Bap sa Iligan, yung nakapunta ako doon. Pinakita nila yung Bisaya, hindi na sila doon sa manuscript, sa Old and New, kundi doon na sila kumukuha sa King James, dinirect nila, hinubad, direct na ngadto sa Bisaya, hindi na sila dadaan sa manuscript. Nag-gets mo kapatid? Ang ibig kong sabihin? Opo, sir. Oh, ulitin ko ha. Mayroong Bisaya na Biblia na hinubad nilang Bisaya, hindi na doon nagkuha sa manuscript sa Hebrew and Greek. Doon na sa King James kumuha. Isa nga naggumagawa yan, yung Bible Bap. Bible Bap. Salamat sa tanong po. Salamat din po, sir. Welcome. Ayan. Okay, next. Ano po? Sige. Habang may time, enjoy natin yung itong time na mayroong time na for question. Sige, si Pastor Rode, mayroon? Pastor Rode? Pastor Peter? Wala po. Sister Mary Grace, baka mayroon. May question? Ayan, si Pastor dito. Sige, Pastor dito. Go ahead. Nagsasabi, hindi marinig Pastor dito. Sa pagpasapan, yung sa Revelation chapter 22, Anong tanong po? yung chapter, yung sa Revelation chapter 22 verse 18-19, Yung may dadagdag at ano pong tinutukoy po doon na wag nang dagdagan at wag nang pamang? Yun bang the whole Bible o yung book of prophecy lang? Kung istriktuhin natin, ang revelation ang sinasabihan, huwag mong dagdagan. Kasi siya ang pinakalas. Sabi ni Juan, ang sinong magdagdag, basahin natin, verse 18. For I certify unto every man that heareth the words of the prophecy in this book. Singular referring sa revelation. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the flesh. Shopee man, narinig po? may nakasapaw. Ang message ni John, itong book lang kasi singular ang gamit. Written in this book. Book of Revelation. Okay, Pastor ito, narinig nyo? Nagsasabi. Kaninong yan, nagsasabi? Sa inyo, Pastor dito.
yung sa inyo po nagsasabi, yung sticker. Ganun po ba? Ayan, ulitin mo na, ano naman, nag-okay. So yun ay naka-exclusive lang na sinasabi. So sinasabihan na yung sa book of Revelation lang. Opo, kasi singular na yun eh, book. Minsan kasi nagagamit yun na the whole Bible yung sinasakop. Si John ang nagsabi, kung sino magdagdag, may curse. Sino magbawas, may parusa din. Sa kanyang propesya, kasi siya ang last prophet nagsulat. Yan. At simulat noon, wala nang ibang propeta na binigyan ng message ni Christ. Wala na. Yan. Ay, sa makatuwid, hindi na tayo pwedeng gagawa ng aklat. Kasi ang last book, hindi na nga pwedeng dagdagan. At saka doon kay Pablo, pag magdagdag tayo, delikado kasi ayaw ang kinin ni Pablo. Saan tayo magdagdag? So, hindi pwede. Ayan, nagtaas ng kamay si Pastor Herlin. Go ahead, Pastor Herlin. Accidental lang po. Okay. Baka mayroon kayong may clarification po. Ano po? Clarification po. Mga maliwanag po yan. Maliwanag po na anak po natin ng reserve word of God din talaga. Go ahead po, no? Yan, meron pa tayong 25 minutes. Sige. Kasi baka ma-encounter nyo rin sa sa mga pagtuturo nyo at least ito yung time na mapag-aralan. Si Pastor si Sir Bong, baka meron kayong sir? Actually, ay gusto lang akong i-clarify yung hindi ko na nasundan kanina na yung last paano natin i-defend sa sinabi ni Brother Rod na kung sakali merong vision yung pastor tapos sinabi niya sa'yo, paano natin sasabihin yun doon sa nagsabi sa atin, ignore ba natin or i-stop natin na huwag na natin i-sabihin sa kanya na hindi tama yung ginagawa niya, paano ba natin i-defend or na hindi walang ma-open. Yan lang ba yung tanong. Pakiulit niya, Sir Rex, hindi ko masyadong marinig. Ulitin mo yung Sir Bong, yung concern po. Ano yung hindi sasabihin o paano sabihin sa iba? Sinabi kasi ni Pastor Rod kanina na kapag may nagsabi na may vision or may Panginoon, tapos sinabi sa'yo, tapos pastor mo yun, paano masasabihin yun na Alam mo, Sasabihin mo, Edren. For example po, ganito, Brother Bong, yung pastor ko, nagsabi sa akin, Brother Bong, may vision ako na ikaw daw yung tatayo sa harapan na magiging ano ka na nagpagsalita sa Panginoon, nang-usap ng Panginoon sa akin na magiging ganito ka. Ano po natin i-reject yun dahil hindi na po tama yun. alam mo kapatid, mahirap yan. Ay, naranasan ko yun noon eh. Ay, yung nag-aral kami ni
si Rex doon sa God's Family. Kahit gusto ko nang sabihin, pinipigilan ko sa loob. Oh, kasi maraming matisod. Paano mapaliwan? Ay, hindi na ako makapasalita pag bibiglain ko. Mahirap yun eh. Oh, kasi kahit ngayon, sa mga churches, kasi may paniniwala talagang ganyan, yung mga pastor pa. Tsaka yung mga pastor, kilalang kilala pa. Pagsabihan mo yan, matisod yun. Tapos ikaw pa ang i-reject. So, ang gagawin natin yan, kailangan maglagay tayo ng mahabang panahon. Huwag mo lang biglain. Yan. Ganyan lang talaga. Pero kung hindi mo na kayang mapigilan, di, sabihin mo, bahala na. Oh. Ganyan, oh. Oh. Maganda po siguro ano rin, Oh. meron tayong pag-aralan na pattern kung paano po natin i-defend. Kumbaga parang katulad po nung sinabi nyo kanina, Brother Rod, na hindi na pwede yun dahil ano yung mga verses na pwede nating sabihin. Kumbaga meron tayong collection of libraries na ito yung mga kumbaga parang ito yung mga nakasulat sa Biblia na hindi na natin paniniwalaan yung mga ganun. Kumbaga merong list talaga, hindi yung patalon-talon lang tayo. Kasi ako kanina, hindi ko masundan. Kahit na sinusunod ko yung mga verse, na nawawala na ako. Siguro lack of ano lang din, lack of learning. Lack of knowledge, I mean, kailangan ko bang sundan ulit aralin talaga. Yun lang po yung concern ko. Pero kung gusto mong biglain, yun lang, lock mo. Sabihan mo lang, 96 AD, wala nang revelation. Sirado na. Ayan. Ngayon, 20 na tayo, 2024, ang layo na. Ay, matagal nang natapos yung revelation, doon pa lang sa 96 AD, first century pa lang. Pero, pag ganyan ang approach mo, lalo na kung ahid sa'yo yung pastor, hindi maniwala sa'yo yon, hindi maniwala. Yun nga ang sabi ko, kung makaya mong bigyan ng mahabang panahon, huwag dadandahan, huwag mong biglain, mas maganda. Pero, yun nga, magsayang ka ng mahabang panahon. Pero, very effective naman. Kasi ganyan ang ginagawa ko dati, noon. Kahit gusto ko nang sabihin, ayaw ko pa rin bitawan. Ganyan. Kasi matisod yun eh. Tapos ayaw na makinig. Pero pag hindi ka nahinayang, gusto mong maniwala siya at sa hindi, sabihin ko na talaga, depende sa'yo yan. Kasi sa totoo, wala na talaga yan kasi finish na ang book. Saan pa isulat yung revelation? Yung mga natanggap na mga dreams, mga sign, ganyan. Yun ang uso ngayon eh. Yun ang uso. Sa Biblia, tapos na, pero mayroon pang mga taong hindi alam, tapos na. Naghahanap pa ng dreams. Kasunod yung yung sa Acts chapter 2, yung sinulat ni Joel. Yung kinukot nila eh. Tama naman yan. Tama naman yun. Pero isipin mo, set aside na ang Israel ngayon. Ang kanilang programa, cut. Buti kung hindi na-cut. Kasi tuloy, doon ipagpatuloy yun doon sa 7 years. Under grace tayo ngayon. Yung programa sa mga Hudyo, wala na. So pag-insert sa programa sa Gracia, hanggang kay Paul, tapos si Paul, siya nga, di na niya kayang i-defend yung mga dati niyang nagawa, hindi niya magawa. Yun. Sa pag-ikot mo yung chapter 2, yung hula ni Joel, pag-separate mo yon, pag-compare mo sa mystery and prophecy, wala na. Layo na ang, mahaba na ang difference. Paulit-ulit sa teaching natin yun eh. Paulit-ulit. Panahon tayo sa grasya. Ang prophecy, wala ngayon. Temporary, stop sila. Insert and dispensation of grace. Paano ma-connect yung Acts to? Wala talaga. Wala.
So, sa kanila, naniniwala silang tuloy. O, sige, granting without admitting, tuloy ang programa sa prophecy. Eh, kung tuloy, 7 years lang ang naiwan. Di wala na ngayon. Noon pa. Kasi kung tuloy, after Christ, 7 years na ang naiwan doon sa programa sa Israel. Bakit hanggang ngayon, haba-haba na ilang years nang nakaraan? So, hindi papasa nga argument yon. Buti kung yung kaharap niya hindi marunong. Eh kung marunong yung kaharap niya, kahit sa saan siya takbo. Pag-divide lang sa prophecy and mystery, wala na. Pag-divide sa law and grace, wala na. Saan siya tatakbo? Kukuha siya ng mga sitas na hindi para ngayon. Pero yun nga, huwag mo lang biglain habang nakaya pa. Kasi hindi mo na masiran yan. Pag siran mo, iiwas na talaga yan. Iiwas. Actually, gusto na ako na ako iiwas ngayon eh. Dahil Ikaw na. gano'n lang. Yan ang nangyari sa akin dati. Yan ang nangyari. Kasi member ako dati sa Seventh-day Adventist. Yung nag-aaral ako sa rightly dividing sa Tagum, hinahanap nila ako, palagi kong umiiwas, nahihiya ako doon. Kasi, nahinayang sila sa akin kasi biglang nawala. Ay, nagpakinggan ko yung rightly dividing noon. Ang ganda pala itong pag-aralan. Ay bagong-bagos para sa akin. Ay nagalit yung mentor ko noon, nagalit sa akin, bakit umalis ko doon sa dating teaching? Ay hindi ko makatulog. Kasi addict na ko sa Bible dati noon. Addict na ko. Pag nakarinig ng bagong message, hindi makatulog pag hindi mapakinggan. Hindi mapag-aralan. So ganyan lang, iwas-iwas ka lang kaunti. Pagbalik mo, marunong ka na, ikaw na ang turo. Turuan mo sila. Ano ba yung revelation niya sa cellphone? Tatayo ka sa harapan ng congregation, ganun ba? Hindi, example lang yan. May mga, alam mo yan, yung mga instances na gano'n yung lumalabas sa mga believer o kay pastor. Ang concern ko lang is biglang yung hindi na mapigilan ng sarili na gusto mo i-reject. Lalo na pag hindi maganda, pag-curse o kaya sabi ng Panginoon, ganito na tao. Kaya devotion, imbis na naging blessing ka na, wala na. Tama. Kasi yun pa naman ang uso ngayon eh. Uso. Open review pero idadaan sa Panginoon. Hindi yung mga style lang ng tinutulad. Na may nakikita silang revelation. Hindi kompleto daw yung Bible, mga ganun. Kasi sa kanila pa ini-reveal yung iba. Yan. Yun ang delikado. Delikado talaga. Delikado yan. Malilihis ka talaga yan. Malilihis ka. Maraming ganun, halos, kaya dito sa, actually dito sa natin, sa program natin, kaya open tayo. Kasi meron ganun mayroong na tawag doon yung revelation daw, pero nung nag-enroll sila dito, nawala din. Learning lang din pala ang kailangan. Learning lang. Rightly dividing lang ang kailangan talaga. Kasi marami ding estudyante dito na galing sa Pentecostal group. Yung iba nga, nagtatanggi pa nga yung iba eh. Pero ngayon, hindi na. Nung natutunan itong rightly dividing. Yun. At saka, pag sa prayer nga nila, mayroon pang i-reveal mo, Panginoon, mga gano'n, di ba? Later on, naiayos din. May mga gano'n. Kaya, i-introduce pa rin natin itong klase ng learning sa kanila.
siguro ang approach lang ang ano natin pag may kaibigan or may mga pastor tayo na halimbawa kausapin ka, bayaan mo lang yung term muna nila. Hindi mo muna sila biglain na yung kontrahin yung alam nila kasi yun yung talagang alam pa nila. Pwede mong sasakyan muna yun yung intention na maturuan siya. Siguro sa approach lang ang ano natin, sa approach pwede mong pabayaan muna yung alam niya and then try to invite sa learning na pwede mong sabihin na actually nag-aaral ako ngayon, pwede mong sabihin na marami akong natutunan and then pwede mo rin siyang invite, baka pwede ka rin mag-sit-in or depende kung kung may makita ka na mayroon pa siyang interest na mag-aaral pero mas kasi mga ganon ang Panginoon kasi nagre-reveal na sa kanila kaya pwedeng mag-refuse yun o sasabihin nila hindi ko na kailangan mag-aaral kasi inire-reveal na nga ng Panginoon sa akin, di ba? Then pwede kayong magkaroon ng tinatawag na pwede mo sabihin ako ay nag-aral, pwede mo rin i-share yung napag-aralan mo at i-compare doon sa kanyang sinabing revelation. Pwede rin yun. Pwede rin yun. So, magkaibigan pa rin kayo. Sabihin mo ako yung nag-aaral, ito yung natutunan ko. Pwede bang malaman yung revelation mo naman? Pwede rin yun. Na doon naman niya ma-compare. Mas matindi pa lang yung nag-aaral doon sa nagsasabing may revelation. Kasi yung speculation, emotion, walang tinatawag na foundation. Itong sa pag-aaral natin ay pinag-uusapan ay foundation yung science. So pwede rin yun, pwedeng sasabihin din, wag lang, yun nga, yung word na biglain, baka sila na yung iiwas or pero hindi tayo iiwas. Sabi ni brother kung ni sir kung na siyang umiiwas, depende. Pero kung nasa katotohanan ay maganda rin. Si Pastor Lee, ano yung tanong? Paano yung mayroong tanong si Pastor Lee. Paano yung revelation through dreams? Brother Rod. Revelation daw through dreams. Tanong ni Pastor Lee. Wala na yan. Kasi kumpleto na ang Biblia. Wala nang revelation through dreams. Sometimes, may dreams na parang natupad, ganyan. Pero, wala na siyang significant sa Panginoon. Wala na. Kasi saan mo ilagay? Gagawa tayo ng Another Testament. Wala naman. Katulad ni Joseph Smith, gagawa siya ng Another Testament of Jesus Christ. Katulad ni Brigham Young, si Braham, ay maraming mga aklat ko dito, ganyan. Mga propita daw sila. Wala na yan. So, kadalasan yung mga message nila against nga sa sulat ni Paul. Kasi kung totoong may dreams, bakit hindi nila alam yung sa mystery program? Dapat pinaalam sa kanila. Wala na yan, mga kwan na yan, mga sabi-sabi. Hindi kaya pwedeng gawa po ni Satan yan para mapaniwala lang. Minsan sa kanyang sarili, kasi ganito yan kapatid pag nandoon ka sa isang relihiyon, tapos yung paniniwala mo ganyan talaga, minsan parang makita na natupad ganyan. Yung katapat na church namin dito, ganyan. Ay, pag ganyan ang paniniwala mo, counting bigyan mo ng halaga, kahit counting bagay, ganyan.
Pag ganyan, nandoon ka sa isang relihiyon na nabilong. Pero pag wala ka na doon, malaman mo, oh, wala pala yan. Sometimes, yung sabi mo, parang gawa ni Satanas, ay kung sitas, marami yan eh. Yun ang sabi ni sa 1 Corinthians, mga deceitful workers. Pero ang deceitful workers, hindi lang doon sa miracles ha. Hindi lang. Kahit biblical pa ang teaching mo, pag hindi siya suited under grace, you are deceitful workers. Sample. Pag sabihin mo, pag kumakain ka ng baboy ngayon, susunugin ka ng apoy. Deceitful workers siya. Pero biblical yung sinasabi niya. Pero bakit siya deceitful? Kasi yung sinasabi niya, hindi nga aplikado ngayon. Kahit biblical. Pag hindi ka sumasamba ng Diyos sa araw na Sabado, impirno ka. Oh, biblical yan. Pero deceitful workers. Bakit? Hindi naman aplikado yung Sabat. Sabat natin ngayon, wala naman sa nasa araw. Si Christ ang Sabat natin, wala na sa araw. Yan. So, ang ibig kong sabihin, ang deceitful workers, hindi lang doon sa dreams, sa vision, sa miracles, kahit gumagamit ng sitas, word for word pa, pero hindi siya para ngayon, naging deceitful workers pa siya. Ganyan. Si Pedro nga, ginalitan ni Pablo, yung doon sa Antioch, ginalitan niya, apostol yun eh. At saka, pag ang tao na bilong ka sa isang organization na mahilig doon sa mga vision, revelation, dreams, doon papasok si Satanas. Yun ang gusto ni Satanas. Sasakay ka agad yan. Sakay siya kaagad. Si Satanas magaling gumagamit ng ano yun? Powers. May basahin ako ha. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Even him who's coming is after the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Kita mo? Lying wonders. Ang man of sin or the son of perdition, pag pumunta na siya, mayroon siyang mga sign and lying wonders. Yun ang gamit ni Satanas ngayon. Gagamit siya ng mga wonders, signs. Pag mahilig ka sa vision, mahilig ka sa dreams, sasakay siya kaagad yan. Ililihis yung paniniwala mo. Hindi ka na maniniwala sa totoo. Doon ka na sa nakita mong vision. Yun niya sabi ni Paul sa 2 Timothy, grabe ka istikto. Chapter 4 verse 2, preach the word with instant season, out of season, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ang mga tao, hindi na sila magpatuloy doon sa sound doctrine. But after their own lust. Yung gusto niyang marinig. Yung makita niya. Yan. At saka gusto nilang mapakinggan at teacher, yung gustong magaling magsalita. Yung mga vision, mga dreams. Ayan. Yun ang gusto niya. Yung mga aral na hindi para ngayon, pag ituro, magaling makinig yan. Yun ang gusto ni Satanas. Pagsabihan mo wala na yan, ayaw makinig. Ayaw makinig. Sabihan mo, dito tayo, panahon sa grasya. Ayaw makinig, sabihin nila. Noon, ngayon, at saka darating, pareho lang. Walang pagbabago. Akala wala kang magawa yan. Kasi yun ang principle nila eh. Gagamit dyan, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kung ano noon, ano ngayon, ano sa darating, pareho lang. Walang pagbabago yung teaching. Isa pang salita mo, sa kanila, 4 na.
Pero ganyan nga, pag gumagamit ka na yung mga sitas, ayaw na makinig. Tama yung sabi mo, baka. Mga kang satanas yan. Hindi lang baka, totoo talaga, sabi ng sitas. Wala nang tanong. Kasi nagpalab yata si Sir Bong. Ay, hindi sir. Hindi. Si Pastor Le Pastor Le, go ahead sir, Pastor. Nabanggit kanina yung tungkol sa scripture, which is we accept the 66 books na canonized. Ano ba yung maliban sa Greek and Hebrew, ano ba yung criteria para itong 66 books ay makapasok? Kasi nga for example doon sa mga kapatid natin na RC, mahigit 70 yung ilang scripture. Kapatid, maganda yung tanong mo Buti nabanggit mo yun. Nalimutan ko pala yan. Ganito kapatid. Ganito. Pag ang isang aklat, halimbawa yung dagdag yung Apocrypha. Pag ang isang aklat, hindi na-mention sa New Testament, hindi tinanggap ng canon yon. Sa canonicity, hindi na tinanggap. Okay, i-mention ko Sabi ni Kristo, nagbanggit siya sa kang Isayas. Panahon ni Kristo, si Pablo nagbanggit ng Isayas. Si Lucas nagbanggit ng Isayas. So meaning, tanggap sa kanon yon, Isayas. Si Kristo nagbanggit sa pangalang Daniel. Tanggap rin. Si Jeremiah, nagtanggap sa God's wrath. Binanggit doon sa Revelation, tanggap rin. Doon sa Lucas, binanggit. Ganun ang criteria niya. Sa Hosea, sa Joel, binanggit doon sa Acts 2. Sa Malakay, binanggit ni John the Baptist, binanggit ni Kristo. Ang ibig kong sabihin, lahat ng aklat sa Old Testament, pag binanggit sa New Testament, sa isang mangangaral, yun ang kriteryang ginabasihan sa kanon. Nagets mo ibig kong sabihin? Wala. Yes po. Thank you. Halimbawa, bigyan kita ng sample sample. Acts 15:16. After this, I will return, and I will build again the tabernacle of David, which is fallen down. And I will build again and ruin thereof, and I will set it up. Sino nagsabi? Si James. Saan ito ba na-record? Doon sa Amos. Na-record ito. Ang ibig sabihin, ng Amos pala, dapat siya tanggapin kasi nabanggit sa panahon na sa mga apostles. Katulad yon. Katulad sa Luke chapter 24. Luke chapter 24. And he said unto them, these are the words which speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and some concerning me. Binanggit ni Kristo. Saan ba ang law of Moses? Yung Pentateuch. Saan ba yung mga prophets? Yung minensyon ko dati, yung Psalm, yon. So, ilagay doon, pasayan sa canonicity kasi nabanggit sa New Testament. Yun ang criteria. Tanong, bakit ang Apocrypha hindi nabanggit sa New Testament?
Ayun nga, yun nga, hindi sinali. Hindi sinali. Kasi walang mga message doon na nabanggit pagdating sa New Testament. Yun ang criteria. Pero ako, bumabasa man ako sa Apocrypha. Ginamit ko pa nga sa debate. Oh, pag gusto lang sa yung halimbawa, yung yung opponent ko, gusto niya, isali natin yung Apocrypha. Sabi ko, sige, isali. Kung pag isali, gumagamit ko rin. Yan. Kasi depende yan sa tema. Pero kung babasahin mong Apocrypha, pagdating ka sa Christianity, wala namang message na ikadagdag doon sa Christianity. Ganyan lang. Wala nang tanong? Ayan, si Pastor James Montemayor, nagtaas ng kamay. Gusto ko lang pong itanong po kung mayroon po tayong patunay doon sa 96 AD na kumpleto na ang Biblia o di kaya wala na pong revelation, para kung mayroon mang magtanong, mayroon akong ibabase sa Biblia. Actually, kapatid, sa Scofield, nakalagay doon ang pizza, probably. So, 96 AD natapos, pero ibang mga writer, 97, yung iba, 95, probably lang yon. Si Scofield lang yung ginaya ko, 96 AD, tapos na. Doon. Sa makatuwid, lagpas sa 100, wala na talagang aklat. Siya ang pinakalas. Si John ang pinakalas. Kasi siya ang last writer, tapos sabi niya, wag mo nang dagdagan, wag mong bawasan. Ganyan. Tapos kung sabihin mo na, ano yung proof natin, wala na talaga. Word for word. Wala kang maibigay, yun lang. Sa Book of Revelation. Tapos sa kay Pablo. Yun ang kumpletong nasuwat niya. At saka yung mga verses na sinabi niya pagdating sa perfect, ang hindi perfect mawala, yun. Wala na. Tapos kung sabihin natin na mayroon pang revelation, ay doon ka sa kay Pablo. Chapter 13. Na pagdating sa perfect, tatlo na lang miiwan. Ang Diyos hindi na magbigay ng dreams, wala ng prophecy, wala ng prophets. Ganyan lang, wala siyang word for word. Okay, salamat po. Okay, welcome po. Ayan. Okay. Meron bang nagtaas na kanina? May nagtaas ba kanina? Si Brother Jimmy, nagtaas ba kayo ng So sana na po, yung clear sa atin. Ayan, maganda na talagang pag-uusapan at alam kong marami kang natutunan dito po sa ating pag-aaral. So, ang ating oras ay ayan, 2 minutes bago mag-end. So, press na natin sa kung wala na. Maraming salamat po ulit sa ating lahat. Salamat, Brother Ron, sa inyong topic. Welcome. Salamat sa iba. At sa mga nagtatanong, sa mga nandito nakikinig. At alam kong marami po kayong mga natutunan rin. So, i-press natin sa prayer para next week ulit. Para next week ulit tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral. Ayan, i-request natin. Nag-open kanina si request natin si Pastor Lee. Okay lang, sir. For our closing prayer. Tayo may manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu ng Banal, sa
aming pag-aaral, sa inyong pagbigay impormasyon. At hindi lang po impormasyon, kundi nagkakaroon din po ng transformation. Aming kaalaman ay mas naliliwanagan po ang aming pagtingin at ang aming mga pagdududa ay nagkakaroon po kami ng kasiguruhan gamit po ng inyong mga salita na nauugnay sa aming panahon upang sa ganun ay masecure din po namin ang aming pananampalataya at maging din po sa aming pagtulog, pagpapahinga. Kami po ay nagtitiwala na kami ay protektado dahil nababantay at binabantay niyo po kami sapagkat kung kami ay nakatulog ay hindi namin alam ang mga nangyayari sa aming mga paligid kung kaya sa pamamagitan ng aming pananampalataya kami ay mayroon po kaming assurance sa inyong mga kamay. Malayan niyo po ang bawat buhay na narito at maging sa mga classmates na hindi nakadalo. Kung sa ganun ay sama-sama kami magpatuloy at itaguyod ang pananampalatayang ito. Kung sa ganun ay magkaroon pa kami lalo ng kaugnayan sa inyo at kami ay lalong mapalakas na maging instrumento ng inyong biyaya para sa iba. Salamat po sa gabing ito. Salamat din po sa nagdaang araw at kawarin po ang aming mga pagkasala upang ang aming pagtulog ay magaan. Salamat po muli. Ito ang aming pasasalamat na nalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Bye. Good night. Good night.